guys, welcome back sa ating channel. Please subscribe for more videos to come. Shoutout nga pala kay Rico Batiansila, Bulasa Spiro, Michelangelo Eren, at kay Vince Gubantes, isa sa nakasama ng mga lurop sa mga adventures nila. So ito na nga, balik dagat na rin tayo. Medyo nasobrahan ko yung white balance ng pag-edit ko sa GoPro. Hindi ko na ma-adjust yung kulay, kaya ganyan, parang old school. Parang old naman sad, kida ko na mag-agtag. Ito po yung bagong gawa ko na SG. Medyo lumulutang siya sa may harapan kasi di ko pa na-balance yung panang to. Pero sa ngayon, okay na. At naghahanap din to ng bagong may-ari kasi wala na akong pera pang other adventures. Maganda to sa pag-harvest kasi yung kahoy kong gamit nito is walnut. Parang wala to sa Pilipinas na kahoy nito. Came from abroad. Char. Ang set ko po sa panang to is 6mm shaft at dalawang 12mm rubbers. Madali lang i-load at malakas din itira. Nilagyan ko rin to ng dalawang flapper para pag ang isda matamaan talaga, di na talaga makawala. Ang purpose sa double flapper, minsan hindi bumubuka yung flapper. Kaya in case of emergency, nilagyan ko na lang ng dalawa. Siyaro kang isda ka. Sa ganitong style na pana ko, yung welded stainless yung handle, medyo mahal-mahal din to. Nasa 7.5k or 8k yung bigay ko, depende sa haba. Pero kung standard lang yung pure kahoy, nasa 6,000 to 6,500 yung presyo. Medyo mahal yung mga gawa ko kasi di po ako mass producer or di ako gumagawa ng mga pana na madami. Kasi nawawala yung quality sa mga pana pag madami kang gagawin. At ako lang isa yung gumagawa kaya medyo mahirap din. So ito na nga, medyo may kalabuan sa malayo pero may dumaan na isang katambak. Tingnan niyo yung pagtira ko. Diba ang smooth? Dahil kasi yan sa rubbers na gawa ko. Less recoil and more accurate. Kasi para sa akin, mas masakit yung pitik ng maliit na rubber kaysa malaki. Or sa Bisaya pa, masakit yun ang lastik ko kaysa katong dagkong guma. So ay ganiginat o tag sa kadangaw lang, may pitik. Kasi masakit. Mura ragbinuang pero tinuod man pon. Back to Tagalog. So ito yung first fish ko, isang katambak or emperor. Madalas din tong nakukuha sa mga anglers pero wala akong talent niyan. So ito po yung second drop ko. Maghintay na naman tayo ng ibang isda na pwede nating tirahin sa araw na to. Grabe pa rin yung ginaw ng dagat kasi medyo amihan pa. Pero kumalma naman medyo kaya nakapaghanta ko dito. Pag nagda-drop ako, kino-close ko yung isang flapper ko, baka may buhangin na nakapasok. Favorite ko rin tong ganitong kalabo kasi di nila ako mapansin sa malayo na nakatago na pala ako. At yun, may nakita akong kitong. Slowly aiming the gun and take your shot. Second fish, kitong or rabbit fish. Kahit malayo yung pagtira ko sa mga isda, sa lakas ng pana ko, umaabot pa rin sila sa line ko. And always dispatch your fish para di na makatinik. Nakasanayan ko kasi na inilagay yung isda sa bewang pag naghahanta ko sa mababaw lang. At ito, last dive ko na kasi nakafeel na ako ng ginaw sa dagat. Dito sa paghintay ko ng mga isda, may nakita akong one spot snapper. Medyo good size na rin pang dagdag. Pero hinintay ko muna kung may malalaki bang nasa likod. At yun, may dumating na madami at di ko napansin may big eye trevally pala silang kasama. Change target and bang. May tip din pala ako sa pagtira ng mga isda.
Pag may natamaan kang isda at para sure na mag-engage yung flapper, bunutin mo agad. Need talaga na sakto sa timpla yung flapper mo para walang error. Isang isda na naman ang nadagdag sa ating stringer at pwede na tayong umuwi. Tingnan nyo, yung isda ay naaabot sa line ko. Medyo malakas din itong panang to kahit 12mm rubbers lang yung gamit. Ito yung lahat ng huli ko. May nadagdag din na isang maliit na emperor. So, see you on my next episode and stay safe, dive safe. Tira ko. Tiun ko ka ng ano? Tiun ko ka ng auman. Gawas mo kalit noon. Una magkabutuhan dito sa gilid na ko. Sabat ni Mother.